Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga! Good morning! Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM. Good morning, good morning, good morning. Isang malusog at mapagpalang morning sa lahat ng ating mga makakapamilya at mga kaserbisyo nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli si Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner, mga kasama po dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algy Bacla. Doc Algy, magandang umaga po. Magandang umaga, partner, at magandang umaga sa lahat ng ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood sa ating programa. Isa na namang healthy Sunday morning habit at talakayan ng ating pong gagawin ngayon po sa ating programa. Of course, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa ating pong himpilan, DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa inyo pong AM band at sa bayan po tayo napapakinggan nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at ganoon din sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media sa Channel 31 mamaya pong alas 6 ng umaga. At syempre tayo po ay napapanood din at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at Yes to Health Facebook page. At yung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong live streaming. Nako, meron pong handog muli na regalo sa inyo ang Yes to Health. Tama ka dyan, partner, no? At sa lahat ng mga nais makatanggap ng regalo, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Simple lang po yung gagawin natin. Pakishare lang po yung ating live streaming at ilagyan ng hashtag The Secret of Health, yung mga nanonood sa Facebook. And mag-share na po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto. Dahil mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili para makatanggap ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Sundin lang po mga kapamilya ang atin pong mechanics at malay nyo mamaya kayo maswerteng mapili po natin at maregaluhan ang atin pong Healthy Kapamilya Giveaways. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan. Pwede kayong tumawag sa 89244101, local 5671, 5672 at 5673. O di kaya, magpadala kayo ng inyong pong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ayan. At mamaya po ay ating pag-uusapan mga kapamilya ang kahalagahan at benepisyo ng exercise o itong tinagurian na medicine of movement. Nako, napakahalaga nito, Doc, na malaman ng mga kapamilya natin. Gaano kahalaga ang pag-ehersisyo. Hindi lang to basta-basta pagpapawis, mga kapamilya. Meron ito na itatago na mas malalim na benepisyo sa atin pong kalusugan. Mamaya po yan, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Ngayon po umaga mga pamilya, ipag-uusapan natin at pagpapatuloy natin yung series natin patungkol sa tinatawag na laws of health. Nakaraan, Doc, ay napag-usapan natin yung kalagahan at benepisyo ng pure air. Ngayon naman ay pag-uusapan natin mga pamilya, itong tinatawag na medicine of movement. Tuklasin natin, ano ba talaga ito, Doc? Ano ang benepisyo nito sa atin pong pangangatawan? Ang pag-exercise po mga pamilya, hindi lamang tungkol sa pagpapawis o yung pagkakaroon ng mga muscle sa ating pangangatawan. At ito po ay nakakaapekto. Ang exercise is nakakaapekto almost all parts of our body. Sa ating pong puso, utak, sa ating mga kalamnan, mga ugat ng ating pong pangangatawan, pati yung daloy ng ating pong dugo ay naapektuhan pag tayo po ay nag-ehersisyo. Maging yung ating pong metabolismo at saka yung mental health natin, yung ating pong kaisipan, ay apektado yan pagka tayo po ay nag-ehersisyo. Ang magandang balita, Doc, hindi mo kinakailangan maging athlete para mabenepisyohan ng exercise. Ang sad reality nga, sabi nila
Sa isang pag-aaral, sabi ng World Health Organization, 1 in 3 adults, just imagine, global population yan, hindi sufficient yung physical activity nila. Kumbaga hindi sila physical active. At 80% ng mga adolescents, ibig sabihin yung mga young generation, mas hindi sila physically active. Samantalang thousands of years ang mga tao talagang more on physical activity. Naglalakad, umaakyat ng bundok, nagtatanim at lahat ng mga trabaho ay ginagawa natin, ginagalaw ng ating katawan. Pero because of the technology, lahat ng bagay ay pinadali na ngayong mga panahon. Meron na tayong mga kotse, may mga motorsiklo, ngayon nga mga e-vehicle na. So, karamihan ng tao, hindi na sila naglalakad kahit yung 1 kilometer. Dati, easy lang yan Pero ngayon talagang hindi na nagagawa. So, sa isang pag-aaral, sinabi na ang mga tao ngayon ay paunti na ng paunti yung kanilang physical activities that gives more problem. Kasi pag hindi pala tayo gumagalaw ng madalas na kailangan ng katawan natin, actually, our muscles are made to move. So, pwede tayo magkaroon ng mga malalaking problema. Commonly, yung mga talamakay, hypertension, diabetes, obesity, at iba pa. Especially yung mga pamamaga, pananakit ng kasukasuan ng ating katawan. So, ibig sabihin, ang pag-exercise ay hindi lang ito kapritsyo na yung iba parang ma-flex lang nila sa social media. But this is what we need to live longer and healthier. Kasi minsan ang katuwiran ng iba, walang budget na, Walang budget pang gym, walang budget pang pang exercise. Walang pang member. Walang pang membership. O kaya minsan walang pang attire. Para makapag-ehersisyo. Alam mo, hindi naman natin kinakailangan ng expensive na mga paraan ng exercise. Actually, anywhere we can do exercise. May isang nagsabi, ako, pag maulan na hindi yan sa akin hadlang kasi akyat baba lang ako ng mga 5 to 6 times sa hagdan ko. I'm doing leg work, sabi niya. At bubuhatin ko lang yung mga mineral water dun sa kusina. Nagagalaw pa yung muscle ko. And also, hindi lang naman yung paglalakad at hindi lang naman yung pagtakbo, pagbubuhat na mabigat ang tinatawag na exercise. Marami pa rin, katulad ng mga flexibility training, yung stretching. So, hindi mahalaga yung intensity ng exercise. Ang mahalaga, consistency. Meaning, kapag nag-exercise tayo, we need to do it at least 30 minutes a day. That's based on equation na ginawa ng mga eksperto. Kasi ang exercise is tinuturing na uncompromising technique to make us more healthier and mahaba yung buhay natin, partner. Ang tanong, Doc, ano ba talaga ang ginagawa ng pag-ehersisyo sa ating pong pangangatawan? Hindi lang ba baka nagpapagod lang ako? Wala namang nangyayari sa katawan ko. Yung iba, ganun Yung, baka mapagod lang ako niyan. Yun nga. Actually, for many decades, sa mga doktor, laging nakafocus sila doon sa ang exercise can protect the heart, can make our circulation better. Pero alam mo, ang dami ng pag-aaral ngayon na sinasabi nila na ang exercise ay napakalaki talaga ng role kung bakit nung unang panahon mahaba ang buhay ng tao. Compare mo ngayon na ang lifespan ng tao ngayon, yung average lifespan sa Pilipinas, 65 or 68 years old. Sa Japan, 80 plus, 84. Because they continuously move. Yung mga, sa Japan, yung mga nag-garden pa sila at the age of 80, di ba? So, number one, based on study, ang exercise is, sabi nila, our ultimate anti-aging shield. So, based on their study, yung tinatawag na high-intensity interval training, sa isang pag-aaral na may mga subjects sila of study, nakita nila na kapag ang tao ay nag-exercise, especially itong 6 months na consistent, yung HIIT na tayo exercise, nakita nila na yung mga subject for that study, humahaba yung telomere nila. So, ang telomere, kumbaga, protective cap yan ng ating DNA. Kumbaga, for example, nakita mo yung sintas. Sa dulo ng sintas, di ba may parang plastic? Yun yung protective cap para hindi maghihiwalay yung sintas, di ba? Sa cells natin, meron din ganyan. So, yun yung telomere. Based on their study, na ang exercise na 6 months tapos yung high intensity training, paano daw ginagawa yun? Yung ipupush mo yung sarili mo to the limit. For example, ang maximum ay 10 tapos you push to the 9 or 8. Then mga mga 20 to
to 45 seconds. Then magpapahinga ka. Then rest ka ng 20 to 60 seconds. Then uulitin mo na naman yun, yung ganun. Parang tatakbo or high intensity, then stop for 30 minutes na ginagawa yon. Sa kanilang experiment, nakita nila na talagang maganda yung resulta for 6 months na ganun. Pangalawa, bukod sa nagpapahaba ito ng telomere, nakakatulong din sa immune system reboot. So alam naman natin ang immune system natin pinaka-importante for resistance sa mga mikrobyo na pwedeng pumatay sa atin. So based on their study, yung consistent daily activity ng exercise can help strengthen the immune system. Kasi kapag nag-exercise ka pala, mas naipapadala ng katawan through your healthy circulation yung mga mostly active immune cells. Sa iba part ng katawan, napakahirap marating ng regular circulation lang. So once we exercise, mas maganda yung takbo ng dugo and more active immune cells can circulate better and they can surveillance the system with that kind of speed ng ating immune system. Kumbaga laging bago, Doc, yung backup ng immune system mo. Yes, kaya tinatawag nila itong natural reboot for our immune system. Then alam natin yung exercise can strengthen the heart. Nagpapalakas ng puso natin dahil yung puso natin, mga kapamilya, muscle yan. So once na mag-exercise ka, wala naman ako nakitang taong nag-exercise na hindi tumaas yung heartbeat. So bibilis yung tibok ng puso mo because it needs to push blood, more blood, nagdo-double time siya sa cells natin during that type of activity. So mas nagiging over time nagiging mas malakas yung heart natin. Kaya 'di ba pag sinanay mo sarili mo sa una para kang nanlulupaypay pero pag consistent mong ginagawa, parang simple na lang sa'yo. Iba, Doc, yung iba yung pag umiinom ka ng mga stimulant, lumalakas din yung tibok ng dibdib mo. Ay, hindi. Iba yun. Actually, we do not encourage yung mga stimulant na ganyan. Kasi kaya nating stimulate yung sarili natin without the use of anything. Just a simple movement can stimulate our body. And next is, if diabetic tayo, proven yan through studies that simple daily consistent exercise, even 30 minutes, can lower our blood pressure, blood sugar or glucose level within the period of 24 hours. Marami nilang ginawang study niyan because the body can utilize the glucose use at nagiging mas mataas daw yung sensitivity ng insulin ng katawan natin kapag nag-exercise tayo. Kaya pag diabetic po tayo, hindi excuse na hindi tayo mag-exercise. Nakita ko din, Doc, sa isang article na the more na ginagamit mo yung muscle mo, the more na mas na aayos nito yung metabolism ng sugar sa katawan. Tama. Kasi ang ginagamit ng katawan, primary fuel natin is glucose. Which is yun yung problematic pag diabetic ka. Pero kung ikaw ay diabetic, depende sa inyong condition, you need to consult your doctor. What type of exercise. Mamaya what intensity. Sa dulo ng ating program, ituturo ko sa inyo ano mga type of exercise that you need to do depende sa edad natin. Another thing is you can build muscle. Alam naman natin na ang isa sa determining factor ng mahabang buhay based pa rin sa modern study is yung tatag at lakas at bulk ng muscle natin. Paano nangyayari yun? Because yung muscle natin is nagbibigay sa atin ng, kumbaga ang muscle kasi storage of nutrients and ito ay nagpapakita sa kanilang pag-aaral na yung mga taong nag-build ng muscle hanggang sa kanilang pagtanda na na-maintain nila yon, mas mahaba ang buhay nila. Kasi mas less yung risk ng pagkabagsak, pag-outbalance. Because if you have, yung muscle strength mo, yung lakas ng kalamnan mo, okay, na-develop mo. Hindi ka basta-basta ma-outbalance. So, karamihan ng mga elderlies na didisgrasya because of that problem, yung walang lakas yung mga kalamnan nila. So, one of the determining factor daw ng mahabang buhay ay ang tatag ng kalamnan, especially in our hip and lower extremities. Kaya, doing a simple walking exercise can help, mga kaibigan. And alam din natin that exercise can make our bone stronger. Kasi nga, anything na ginagawa natin, na movement that makes our bone more intense yung kanyang nararamdaman na pressure, so, i-compensate niyo yun by building also the bone. Kasi, syempre, nasa sense ng brain natin naglalakad siya araw-araw, hindi pa pwedeng mahina yung buto. So, palalakasin niya yung bone because that's the right thing to do if you are doing some movement and exercises. And also, na-improve yung balance. Kaya, habang tumatanda tayo, na iwasan natin yung pagka-fall. At isa sa nakita kong the best research talaga,
na nakakatulong sa mga aging population natin. They discovered na yung exercise, especially yung regular exercise, can give us, kasi once we move our muscle, meron tinatawag na myokines na nire-release ang muscle natin, especially itong type na irisin. Okay? Protein yan na nire-release sa muscle natin that, according to the research, tumatawid ito sa blood-brain barrier natin. Nakakatagos siya. Yeah. Oo. At tumutulong itong tanggalin yung mga tinatawag na amyloid beta plaques that causes Alzheimer's. So, ibig sabihin, at your age, for example, nasa 60 plus na tayo, doing exercise is not only for the muscle. It also helps, nakakatulong sa ating brain na mas healthy siya at maiwasan yung pagkakaroon ng condition that leads to Alzheimer's disease. So, the more we exercise, the more healthier yung brain natin based on the latest studies. Yun, no, mga kapamilya, ha? Napakaraming pong benepisyo ng pag-eehersisyo. Hindi lang to basta para pawisan po tayo. Bagkos, buong katawan natin, Dok, ay nakakikinabang sa paggagalaw natin or kikilos po natin, mga kaibigan. Okay? Pagkapatuloy pa rin po natin mamaya ang ating pong talakayan patungkol sa exercise. Sa mga kapamilya po natin na nanunood at nakikinig sa ating pong programa via live streaming, sundin lang po ang mechanics natin. Kung gusto niyo pong makasali sa ating pong Healthy Kapamilya giveaways. I-share niyo po ang ating pong live streaming and i-comment dyan ang inyong pong mga best experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Para mamaya po pipili tayo ng mga maswerte mariregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Tutulan po mga pamilya dahil magkabalik ang programang The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Nagbabalik po ang programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging makaiwas sa pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan po sila ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po mabili ito sa atin pong Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Mga pamilya, balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa ehersisyo. Dok, meron bang akma na ehersisyo base sa edad o sa kondisyon ng isang tao? Yes, meron. Kaya nga, sabi ng WHO, ang mga adult ay as much as possible, 150 to 300 minutes a week. Yun yung pinaka-the best na ma-hit nila na time of exercise sa buong linggo. Kasi ibig sabihin, kapag na-hit nila yon, mas magiging maganda yung quality ng kanilang kalamnan at circulation. So, yun nga, may iba't ibang edad, may iba't ibang exercise na kailangan at kailangang iwasan. For example, yung edad mga bata pa, halimbawa up to 17 years old, nagbibuild sila ng bone density. So, pwede sila, pero hindi sila sa mga weightlifting. Yes. So, more on activities that can help the bone to, na kumapal at magkaroon sila ng mas malakas na kalamnan. Pag umidad na tayo sa 18 to 64, maintenance na yan. And building vitality of our muscles. Kasi pag mga ganyang edad na, ang goal natin is ma-prevent yung pagkawala ng muscle, yung muscle loss, and also ma-maintain yung metabolic health. Kaya lang, may mga restrictions. Iwasan daw yung mga repetitive exercises that causes muscle injury. Okay, na kailangan, pag mag-exercise tayo, kailangan natin magtanong sa isang tao na nakakaalam nito, pagdating doon sa mga high-intensity exercises, alam ba, mag-gym kayo, hindi pwedeng basta-basta lang yan kasi baka masira yung kalamnan ninyo. Pero yung mga walking, cardio, anybody can do that. Yes. Pag umidad na tayo ng 65 pataas, so ang goal na is ma-prevent yung fall, yung commonly, yung natutumba,
na outbalance at we need to preserve the muscle. Kaya kung umabot kayo sa 65 years old at ang muscle po ninyo ay maganda pa, yung intact hubog na, pa. Oo. oo, yung hubog ng muscle ninyo, ang magiging goal ninyo is to maintain that at maintenance hindi na lumiit yan. Kasi alam mo sa isang pag-aaral, habang tumatanda daw tayo at patuloy na sumasabay yung pagliit ng muscle, mas mahihirapan tayo in the future. So, ang masasabi ko lang, yung mga edad 65 and older, hindi na sila recommended ng very high intensity exercises. For example, nag-weightlifting kayo pero hindi pa pwede yung matitindi talaga. Yung mabibigat na. Actually, may isang pag-aaral na especially if you have hypertension, merong technique na ginagamit ngayon. Makaka-relate dito yung mga nagba-bodybuilding. Yung tinatawag na Valsalva maneuver na kung saan pinipigil mo yung hininga mo habang nagbubuhat ka ng mabigat para kang nasa CR na umiire. Yun yung Valsalva maneuver. So actually sa isang study nakita nila na pag ang edad mo ay nandiyan na sa 65 pataas, iwasan mo na yung ganong mga klase ng technique sa kasi it raises your blood pressure ng mas mabilis. Nag-spike agad yung blood pressure mo. Hindi mo nakakayaning makontrol yon because of your age, So, hindi nga kailangan talaga ng ganong type of breathing technique kapag tayo ay nasa high intensity exercises. At iwasan na ng mga elderly kasi ang purpose lang naman ng exercise sa inyo is for cardio and also for maintaining the muscle. So, yung mga aerobic exercises, yung stretching, yan, walking, brisk walking, trampoline, mga ganon. Huwag po yung masyadong nagja-jogging, hindi na recommended po yun. Because if meron kayo hindi nyo alam na may problema sa bone, yung density ng bone natin hindi na maganda, ginawa mo yung exercises na ginagawa mo way back nung ikaw ay nasa 40s, 50s pa, hindi po magiging okay sa hindi mga na suitable elderly. para sa kanila. Kaya depende sa edad, depende sa condition, yung exercise na pipiliin nyo. At alam nyo, ang pinaka-universal type of exercise na pwede sa lahat, yung brisk walking. Yan. Brisk walking can develop our calf muscle, which is yung calf muscle, tinatawag din nila yan mga kapamilya na second heart. Dahil once na gumagalaw yung muscle natin sa ating mga binti, it helps circulation. Tumutulong siya sa puso natin. Kaya napakagandang gawin ng walking 30 minutes a day at least. Ano naman, Doc, yung connection ng balanced nutrition in terms sa pag-ehersisyo po natin? So, pag mag-exercise tayo, hindi pa pwedeng hindi balance yung nutrition. Kasi una, pag naggalaw ka ng katawan, you need fuel. That's carbohydrates. Tama, Doc. Then, after intense exercise, for example, naglakad kayo ng 1 oras, 2 oras, may mga micro-muscle tearing na nangyayari. Yung mga muscle natin, nasisira yun microscopically. So, you need protein, at least 20 to 30 pounds of protein per exercise. Especially if medyo mahaba-haba yung exercise natin at nanakit yung kalamnan. May nagtatanong nga paano doon malalaman pag sobra na tayo sa exercise? Pag masyado nang nananakit yung kalamnan natin. Pag sore na masyado. Hindi natin kailangan hintayin na manakit masyado yung muscle natin. Because, ibig sabihin lang, kaya namamaga dahil merong mga injury sa muscle na microscopic. Then, we need protein to do that. And we need antioxidant. Kaya nga yung mga nagtatanong sa akin, Doc, yung bang yung Santon Plus Gold, pag nag-exercise ba kami, pwede bang i-take yan together? Yes, sabi ko kasi nga, ang Santon Plus Gold, bukod sa may antioxidant na siya, may protein din siya. Yes, because meron siyang spirulina. And also, it can help our circulation. So, mahalaga, pag na-exercise ka, dapat meron kang nutrients na together with it. Kaya nga yung to avoid yung panganakit ng muscle cramps, you need to take at least saging, anything that have potassium before doing exercise, tubig, and after exercise, you need to eat protein. Yun talaga yung kinakailangan natin gawin, kahit na anong edad. Kasi yung mga macros na yun, Doc, Yes. meron silang ginagampanan. Kumbaga parang tools sila, Doc, sa pag-ehersisyo natin para maging mas kapakipakinabang sa katawan natin. Yes, kasi pag nag-exercise ka, talagang may mawawala. Oo. Then, you need to replace it. So, may mga kailangan tayong repair ng cells. So, kumbaga, ang exercise, magkakaroon lang ng injury sa katawan natin once na wala itong kaakibat na nutritional support. Pag hindi ito tama sa edad, at ito ay naaabuso na. So, kaya alamin nyo kung ano yung kailangan nyo talagang exercise everyday, gaano kahaba, yung duration, at ano yung intensity. Para makaiwas tayo sa disgrasya. Kasi maraming exercise daw, narinig natin sa The Secret of Health. Tapos, ginawa nyo na kaagad without doing any preparation.
Kaya kinakailangan kumonsulta po kayo sa mga eksperto pagdating sa ehersisyo kung kayo po ay alanganin sa klase ng exercise na kailangan nyo. Oo. Pero yung sinabi ko nga kanina, universally accepted na walking is the best exercise for all ages. Walang problema yun. Yes. Oo, lakad Saka na lakad. stretching. Yan. Yung mga tai chi, mga stretching exercises, anybody can do that. Okay. Doc, maraming salamat sa mga infos na inibahagi sa ating pong mga kapamilya patungkol sa benepisyo ng ehersisyo, yung tinatawag na medicine of movement na napakahalaga sa ating pong pangangatawan. Okay? Paano, Doc? Nako, wala tayong lucky winner sa ating pong programa. Walang nakasunod sa mechanics natin. Okay, maraming salamat mga pamilya sa pagsama sa atin dito sa ating pong talakayan. Doc? Ayan, tandaan po natin ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya po alamin natin ang sekreto upang mananatili tayong healthy at makaiwas sa sakit sa pamamagitan po ng tamang pagkain at isama na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold bilang suporta sa ating pong nutritional deficiency. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang morning po sa inyong lahat. Ito naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa dito sa ating pong himpilan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Magandang umaga sa atin pong lahat. At welcome po sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health. Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health. The Secret of Health.